God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Benedict. Tayo po muna ay manalangin. Opo, dakilat mapagpala ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kabagan, sa pangunang panalangin po. Aming ginagalang mga pastor and time prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawa, inatapos na sige sa pagkilos mo sa aming kalgitnaan. At bagong lahat, kami nagpakumbaba, lalo balingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami't patawari, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makataga dapat bikasin, muksang pang-unawa, kaisipan ng bawat nakikinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and we send out Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po yung nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpalang mga baguhan, maging sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ating tatalakayin, ilagay agad sa ating monitor, the danger of complacency. Complacency ang ibig sabihin kasiyahan o kalayawan. Ang panganib ng kasiyahan o kalayawan. The danger of complacency. Yan po ang ating tatalakayin. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly sa ating mga beloved Bible readers, palagi nating sinasabing dati na nakahanda. Pag sinabi nating basa, hindi na kayo maghahanap. Magbabasa na lang tayo. Kindly sa ating first text. Dito po sa Job 36, talata 18 at 21, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan, ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. 21, ikaw ay mag-ingat, huwag mong lingunin ang kasamaan, sapagkat ito ay iyong pinili sa halip ng kadalamhatian. Amen. 22. Sa 22, narito, ang Diyos ay gumawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. Sinong tagapagturo ng gaya niya? Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The danger of complacency, sa Tagalog, ang panganib ng kasiyahan o kalayawan. Mapapansin natin ngayon, mga minamahal, dahil tag-init, mga minamahal, ang mga tao parang langgam, to and fro, paraot parito, mga minamahal. Ang kanilang kasiyahan ay maglakbay, parot parito, mga minamahal. Yun ang kanilang kasiyahan, mga minamahal. Ang tanong, masama bang aliwin natin ang ating buhay sa pamamasyal na gawin natin itong kasiyahan na sinasabi na ito ay kalayawan? Ano ang sagot nyo, mga minamahal? Pagkakonti na nyo, sasabi ko, hindi masama. Nagiging masama lang, mga minamahal, kung ito ay complete. Na ang ibig sabihin, yung ating kasiyahan, yung ating kalayawan, mga minamahal, ay naipagpapalit natin yung ating panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kagaya ngayon, linggo, mga minamahal, ang gagawin ng tao ay mamamasyal, mga minamahal. Pero hindi naman lahat ng kasama natin sa bahay, mga minamahal, ay Kristiyano. Yung Kristiyanong mainit maglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi siya mamamasyal. Hindi siya sasama sa loved ones niya. Kahit sabihin ng kanyang loved ones, mga minamahal, ito na ang ating una't huling pamamasyal sa taong ito. Pag hindi ka sumama, ay wala ka ng papasyalan. Kaya pag mahina ang pananampalataya, hindi natin alam ang panganib ng kasiyahan o kalayawan, mga minamahal, sasabihin natin, mahal na Panginoon, minsan lang naman payagan mo na ako. Hindi ba? Nagpakasaya tayo pero may panganib. Kaya nga, nakalungkot bang sabihin at isipin, mga minamahal,
yung nangyari, mga minamahal, doon sa barko na papuntang Masbate. Maari ang pasahero niyan, mga minamahal, ay mga manlalakbay na galing sa Manila, sa ibang lugar, pupunta sa Masbate. Maari ang kanilang layunin ay magnegosyo o mamasyal, mga minamahal, pero hindi na sila nakaabot pa sa kanilang docking point. Bakit? Dahil lumubog yung barko, mga minamahal. Ang nakakalungkot isipin, wala sa dokumento yung ibang pangalan. At kahapon pinag-uusapan, mga minamahal, yung pangakong ang mga namatay ay babayaran sa loved ones, wala pang ibinabayad, puro pangako pa lang, mga minamahal. Naunawain nyo. Kaya yung kasiyahan, tinatawag na worldly pleasure, mga minamahal, o makamundong kasiyahan, meron siyang tinatawag na danger. Kaya sinabing, the danger of complacency. Ang panganib ng kalayawan o kasiyahan, mga minamahal. Pero pag ikaw ay patungo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, walang panganib dyan. Lahat ng dadaanan mong hahadlang sa'yo, hahawiin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pati si Satanas, mga minamahal, malalaman pa lang na ang puso mo ay patungo sa gawain ng mahal na Panginoon na pag binukas ng iyong labing sasabihin mo, hindi ako mamamasyal sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan ang aking kasiyahan. Yan ang aking kagalakan. Nanginginig si Satanas. Bakit? Wala siyang kapangyarihan. Alam niya, pagdating mo sa bahay pananambahan, ang katatagpuin mo ang Diyos na makapangyarihan, magkakaroon ka ng kapangyarihan sa uling bahagi ng gawain. Kapag nanalangin ka, pinalayas mo ang disyasya, karamdaman, kahirapan ang problema. Si Satanas na gagawa nun sa'yo ay nanginginig. Kaya dumating kang may kasiyahan, uuwi kang may kasiyahan. Dumating kang ikaw ay intak, wala ka sa disgrasya, uuwi ka sa iyong tahanan, intak ka, wala ka sa disgrasya. At kung pumunta ka sa bahay-sambahan na ikaw ay may karamdaman, dahil ang kasiyahan mo ay katagpuin ng ating pinakamamahal na Jesucristo, uuwi kang wala ka ng karamdaman. Yan ang tinatawag na tunay na kasiyahan, mga minamahal. Kasi yung temporary happiness, pangsamantalang kasiyahan, mga minamahal, meron siyang panganib. Sabi ng ating nabasa sa Home 36, talatay 18, sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka iligaw ka ng iyong kasiyahan. Maraming naliligaw, mga minamahal. Minsan lang naman. Gaano ba kadalas ang minsan, mga minamahal? Hindi ba? Pag nasiyahan ang puso mo, sabi ng labas mo, pasyal uli tayo. Di nakadalawang pasyal ka na. Nasiyahan na naman ang puso mo. Sabi na naman ng labas mo, pasyal uli tayo. Ang gagawin mo, mamamasyal ka na lang, mamamasyal. Makakalimutan mo na ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Maliligaw ka na. Kaya sabi ng ating nabasa, mag-ingat ka. Sapagkat may puot. Dahil ang Diyos pag-ibig. Pero pag pinabayaan mo siya, mawawala ang pag-ibig ng Diyos. Ang kapalit ay galit ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 22, narito ang Diyos ay gumagawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. O anong gusto natin ngayon, mga minamahal? Masayahan ka sa iyong pamamasyal o masayahan ka sa gagawing kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Pag namasyal ka, umalis ka sa bahay mong may rayuma, pag uwi mo, wala ka na bang rayuma? Sagot, may rayuma ka pa rin. Hindi ba? Pero pag pumunta ka sa gawain ng mahal na Panginoon, iika-ika ka, dahil nirarayuma ka, nakating ka sa gawain ng mahal na Panginoon, nadamo mo ang presensya ng Diyos, nagkaroon ka ng kapangyarihan ng Diyos, pag uwi mo, tuwid na ang lakad mo. Di ba? Pag namasyal ka, libre ba yun? Gagastos ka rin. Hindi ba? Pag sinabi ng labas mo, libre lang. O, sama ay libre. Minsan lang to, sasama na ako. Pag uwi mo, nirarayuma ka. Dahil wala ka sa gawain, wala kang pananampalataya. Sabi ng labas mo, dalhin mo yan sa doktor, magpa-check up ka lang. O, ito, pan-check up. O, di wala ka ng pananampalataya, hindi ka nakadalo. Nagpa-check up ka. Sabi ng doktor, hindi rayuma yan. Ano to, Dok? Cancer na yan, cancer of the bone. O, hindi ba?
Ay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo daw ay may ingat sapagkat may puot, baka mailigaw ka ng iyong kasiyahan. Sinasabing the danger of complacency o panganib ng kasiyahan o kalayawan. Kaya ang aalalahin natin, sabi ng 22, ang Diyos ang gumagawa ng mainam na kapangyarihan. Palagi nating iisipin, pagdating mo sa gawain, ano ang meron kang tatanggapin o ano ang tatanggapin mo mula sa mahal na Panginoon? Ang kapangyarihan ng Diyos na ibabahagi sa iyo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung daw nabubuhay sa kalayawan, ang tawag sa kanila ay nasa karukhaan. Basa. Basahin natin ang magkasunod yung ating bersikulo. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 21, ang talatay 17. Ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 20, ang talatay 5. Na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli at ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dalawang bersikulo na yan, mga minamahal, gawin yung memory verse. Huwag nyo kalilimutan yan, mga minamahal. Para pag may nagaya sa inyo na ipagpapalit nyo ang pagdalo sa kasiyahan, sa pamamasyal, hindi nyo ipagpapalit. Bagkus sila ang dadalhin nyo sa gawain. Sasabihin nyo, pwede naman tayong mamasyal. Pero bago natin gawin yan, pumunta muna tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. O kapag nakadalo na tayo, puspos na tayo ng Espiritu Santo, nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, ay pagdating ng Lunes at saka tayo mamasyal. O, di ba pwede namang mamasyal ng Lunes? Masama bang mamasyal ng Lunes? Masama ba? O hindi naman pala eh. Bakit gusto nyo mamasyal ng Linggo? Masamang mamasyal ng Linggo. Bakit masama? Sa sanlibutan yon ang kanilang araw ng pamamasyal. Pero ang Kristiyano, ang Linggo, yan ang araw niya para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong tinatawag na divine covenant with the Lord. Ang ibig sabihin, mga minamahal, baka Diyos na tagpuan sa ating mahal na Panginoon. Nakipagtagpo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakatagpo natin ang ating mahal na Panginoon sa lugar na kung saan sama-sama tayo nagpupuri, mga minamahal. Sinasabing nakikipagtipan tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag sinabi ng ninong mo, magkita tayo ron, bibigyan kita ng blessing o makipagkita ka sa ninong mo. Pero sabi ng ating Diyos, makapagkita ka sa akin, hindi lang blessing ang ibibigay sa iyo, abundant blessing ang ibibigay ko sa iyo. Sabi ng ating nabasa, Kawikaan 21, ang talatay 17, ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. Naunawaan natin yon. Kailan darating ang karukhaan? Pag ang palagi mong iniibig ay kalayawan. Pag masaya siyang masaya ka. Pag sinabing pasyal tayo, masayang masaya. Kahit walang kain, masaya. Hindi ba? Nakaimpake kagad yung gamit kasi mamamasyal nga. Hindi ba? Pagdating sa pasyalan, talagang kahit maghapon, mainit ang araw, masiglang masigla. Pero pag sinabi mo, punta tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, makipag-deal pa sa'yo. May pagkain ba tayo dyan? Meron. Jollibee ba yan? Kailangan Jollibee kakainin ko, ayoko na siomay dyan. Diba? Minsan ganun tayo eh. Hindi ba? O ipake mo na yung gamit mo, hindi, ipagplansya mo ko, niyayaya mo kung dumalo, ipagplansya mo ko, pag pinagplansya mo ko, dadalo tayo. Pero pag hindi na lang. Diba minsan ganun tayo? Pag sa gawain ng mahal na Panginoon, napakatamad. Pero pag sa kalayawan, masiglang masigla. O, hindi ba? Pero sabi ng ating nabasa, ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. O, nakalagay pala sa banal na kasulatan. Tayo mga mahilig sa kalayawan na Kristiyano, makita mo ang buhay nasa karukhaan. Hindi ba? Yun namang palaging masigla sa gawain, mapapakinggan mo. Kung may pinagpala sa nakarang taon, sa bagong taon, sila pa rin ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Mapapakinggan mo, sila'y walang karamdaman o nakarang taon, nagkaroon man sa panalangin, gumaling. Sa bagong taon, sila pa rin ang magpapakinggan mo, nagsasabing may kalusugan silang galing sa ating mahal na Panginoon.
Kayo namang mahilig sa pasyal, mga minamahal, wala kang mapapakinggan ngayon. Brad, pakipray naman. Ang dami kong nararamdaman. Paano nga wala? Ang kasiyahan nga, ang sabi rito, pag nasa kasiyahan ka, darating at darating sa iyo ang karukhaan. Ang ibig sabihin, kahirapan. Mahirap ang iyong pakaramdam, marami kang nararamdaman. Pero pag ang kasiyahan mo nasa Diyos, wala kang mararamdaman karamdaman. Ang mararamdaman mo, kagalakan ng galing sa ating mahal na Panginoon. Anong sabi ni Job? Kabanatang 20, ang talata ay 5, na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli at ang kagalakan ng hindi banal ay sandali lamang. Naintindihan natin yon. Ano daw ang kagalakan ng mga hindi banal? Sabi, sandali lang. O mag-swimming ka ngayon, o doon ka lang masaya. Pag uwi mo, malungkot ka na naman. Hindi ba? Pero yung banal, pagpunta niya sa gawain, masaya siyang masaya. Pag uwi niya, masaya siyang masaya. Dadaling uli sa gawain, masayang masaya. Uuwi uli, masayang masaya. Pagpunta sa gawain, nag-rapture na, nasa langit na, lalo siyang masayang masaya. O, hindi ba? O yung hindi banal, wala sa gawain, nasa kalayawan. Ang sabi, ang kasiyahan niya sandali lamang. Bakit? Masayang masaya, umabsent sa gawain, kung saan-saan na masyal, mga minamahal. Pagkatapos nag-rapture, hindi na siya masaya nun. Bakit? Naiwan na pala siya sa rapture. O sige, sa'yo ng dagat, lumayo ka ng lumagoy dyan. Diba? O lahat ng baon yung pagkain, sa'yo na yan. Naiwan ka na sa rapture, sa'yo na lahat yan. Wala ka namang langit. Kaya maliwanag palang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya may panganib ang kasiyahan o kalayawan, sinasabing the danger of complacency, dahil sabi ng ating nabasa, yun daw kasiyahan ng hindi banal, sandali lamang. Naintindihan natin. At yung umiibig ng kalayawan, sabi ng ating nabasa, siya ay nasa kadukhaan. Nasa kahirapan siya. Bakit? Dahil ang kasiyahan niya ay nasa sanlibutan at wala sa mahal na Panginoon. Naintindihan natin. Kaya finally, sinasabi mga minamahal, yun daw nabubuhay sa kalayawan, bagamat siya'y buhay, ang sabi, ang tawag sa kanya ay patay. Basa. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 6, datapwat ang napagpabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Pakiulit mo, dahan-dahan, Brother Perdi. Pakinggan nyo maigi. Yung daw, nagpakabuyo sa kalayawan, basa. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 6, datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Napakinggan natin. Napakinggan natin lahat. Ano daw ang kalagayan na nagpapakabuyo sa kalayawan? Yung nasa kasiyahan ng sanlibutan? Ano daw ang kanyang kalagayan? Maliwanag na kasulat. Nabasa nyo sa monitor. Bagamat buhay ay patay. Tingnan nyo. Bagamat buhay patay. Akala natin masayang-masaya tayo. Buhay ka nga. Nakaswimming ka. Kung saan-saan ka pumunta, wala ka sa gawain, pero sa harap ng Diyos, patay ka. Nakasulat sa banal na kasulatan. Matindi yung tatlo nating bersikulo, hindi ba? Isipin nyo, nakalagay pala yan sa banal na kasulatan. Samantalang ang kalayawan, kasiyahan, yan ang hinahanap ng tao, mga minamahal. Yan ang hinahanap ng tao. Maalala ko, idagdag ko lang to, pero nagamit ko na itong illustration na ito. Merong isang eroplano, mga minamahal, iba't ibang klaseng pasahero nandun. Merong foreigner, merong Pilipino, iba't ibang galing sa bansa, mga minamahal, at sila ay pupunta rin naman sa isang bansa. Iba-iba rin naman ang kanilang layunin, mga minamahal. Pero kasabay nila, alam niyo yung posisyon ng mga piloto, mga minamahal, ang likod niyan, yan yung mga stewardess. Nasa una ng eroplano yung mga piloto, at pagkatapos yung likuran nun, meron kasing pintuan yon, yung likuran nun, doon naman naka-stay in o namamalagi yung mga stewardess, mga minamahal. Ngayon, intact na yung pasahero. Sarado na lahat, mga minamahal. Bago saran yun, mga minamahal, akala nung piloto, yung nakalapit sa kanya ay stewardess.
Nung pala isang pasahero rin, pero hijacker. Hijacker. Ang ibig sabihin, i-hijack nila yung eroplano, mga minamahal. Kaya sabi nung hijacker sa piloto, lipad, take off. Ayaw ng piloto, mga minamahal. Ang ginawa ng hijacker, binaril yung piloto. At pagkatapos, hinila niya, inalis doon sa upuan, yung hijacker ay pilot din pala. Pinalipad niya yung eroplano, mga minamahal. Ibig sabihin, nag-take off na sila. Na-reach na nila, mga minamahal, yung taas ng kanilang lipan. Pero hindi niya alam, buhay pa yung piloto, mga minamahal. Bago mawala ng hininga, meron siyang papel na maliit lang at meron siyang ballpen, isinulat niya doon sa maliit na papel, there is a hijacker, wear your parachute. Sa Tagalog, may mga hijacker, isuot nyo ang inyong mga parachute. Ang ginawa niya, mga minamahal, doon sa maliit na siwang sa ilalim ng pintuan, yung division ng mga stewardess at saka ng mga piloto, mga minamahal, doon niya isiningit. Yung papel, mga minamahal, nililipad ng hangin. Sa aeroplano kasi may hangin din, yung pinaka-aircon niya, nililipad yun, dahan-dahan, papunta doon sa mga pasahero. Ang una nakabasa, isang foreigner. Sabi ng isang foreigner, there is a hijacker, wear your parachute. Sabi niya, oh, what a joke. Tumama siya ng napakalakas, mga minamahal. Maya-maya, mga minamahal, yung papel, binitawan niya. Kasi sabi niya, oh, what a joke. Nung binitawan niya yung papel, lumipat yung papel, nililipad ng hangin, papunta naman sa ibang pasahero. Ang sabi naman ng isang foreigner na nakabasa, sabi niya, oh, what a big funny. Sabi niya, what a big funny, sabi niya. Ibig niya sabihin, malaking katatawanan daw, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi niya inintindi. Nang napunta sa Pilipino, mga minamahal, sabi ng Pilipino, nagmura pa. Punto seko. Kasama ko, pamilya ko, mamamasyal kami, kakapunta kami sa Mombasa. Sino ba nagbibiro nito? Sabi ng Pilipino, galit na galit, mga minamahal. Pero bago mawalan ng hininga, yung piloto, pinindot niya yung button. Yung button na pinindot niya, mga minamahal, yun ang magbubukas ng tinatawag na emergency exit. Pag nabuksan ang emergency exit sa aeroplano, mga minamahal, lahat ng pasahero, hihigupin yan palabas. Yun pala ang dahilan kung bakit sinasabi niyang isuot niyo ang inyong parachute. Para pagbukas ng emergency exit, mga minamahal, lahat sila nakaparachute, ay hihigupin palabas, sa madalit salita, sila ay ligtas sa ganong kalagayan. Naintindihan nyo? Pero dahil ang lahat na nakasakay sa eroplano na yon, ang kanilang layunin ay pamamasyal, kalayawan, mga minamahal. Sa madalit salita, pagbukas ng emergency exit, lahat sila ay hinigop palabas, mga minamahal. Ang ibig sabihin, walang natirang buhay sa lahat ng pasahero. Bakit? Dahil wala sila sa pag-iisip ng kaligtasan. Ang nasa pag-iisip nila ay kalayawan. Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Nakarinig tayo ng salita ng Diyos, mabibigat yung ating bersikulo, na sinasabing pag umibig ka sa kalayawan, ikaw ay nasa karukaan. Na sinasabi, mga minamahal, na kapag ikaw ay nasa kalayawan, bagamat ikaw ay buhay, ikaw ay patay sa harap ng Diyos. At sinasabing, ang kalayawan o kasiyahan ng hindi banal ay sandali lamang. Ibig sabihin, pangungusap ito ng ating mahal na Panginoon. Pag pinakinggan natin, mga minamahal, at dumating na ang tinatawag na puot, kaya sabi ng ating teksto, mag-ingat ka sapagkat may puot, baka iligaw ka ng iyong kasiyahan. Pagdating na ng puot, mga minamahal, yung tinatawag na disgrasyang magaganap, makaramdaman na darating, makahirapan na darating, dahil nakinig ka sa salita ng Diyos, para kang isang pasaherong nasa eroplano, meron kang parachute. Pag hinigop ka ng hangin palabas, ihigupin ka na ng hangin, lulutang ka sa eri, lalanding ka ng dahan-dahan, sasayad ka sa lupa, nasa kaligtasan, wala sa iyo ang tinatawag na kapabakang. Pero pag pinabayaan mo, mga minamahal,
pagdating ng sinasabing puot, sasaluhin mo lahat. Dumating ang puot ng karamdaman, sasaluhin mo. Kahirapan, sasaluhin mo. Disgrasya, sasaluhin mo. Nasaan ang pagsisisi? Nasa unahan o nasa huli? Nasaan? Nasa huli ang pagsisisi. Kaya dapat alam natin kung ano ang ating gagawin, mga minamahal, para maiwasan natin ang sinasabing panganib ng kasiyahan. Inuulit ko, hindi yan masama, mga minamahal. Lalo na kung mag-bonding kayong mag-family, mga minamahal. Kaya lang, dapat mauna muna ang ating pakikipagtipan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maging sa pagpunta natin sa kasiyahan, mga minamahal, ang nasa isip pa rin natin dapat ang ating mahal na Panginoon. Hindi yung pag nasa kalayawan tayo, mga nasa kasiyahan, wala ng Diyos. Di ba? Swimming. Kuha ka ng telescope, tingnan mo, si brother yun bakit nakapurong tong short? Hindi ba? O si sister yun Iba ata ang suot. Di ba dapat palda ang suot nun? Nakatwiran pa. Nakatwiran. Sabi kasi nung beach, bawal daw yung hindi nakapalda. Bawal pala Bakit ka pumunta dyan? Ngayon, pag may karamdaman ka na, tatawag-tawag ka, sabi, Brad, pa-pray naman. Ano ipapag-pray namin sa inyo? Di ba? Kaya nga sinasabi na namin sa inyo para nauna ng panalangin, wala ng disgrasya pang darating. Naintindihan natin. Kaya ang panalangin dapat nauuna. Kasi pag naunang panalangin, wala ng disgrasya pang darating, ang darating kalusugan at pagpapala. Pero pag nahuli ang panalangin, kahit lahat ng prayer warrior natin, tawagin natin sa pangunang panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor, nahuli na ang panalangin, ikaw na ang pumili ng iyong kapalaran. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, ang mahilig daw sa kalayawan, bagamat siya ay buhay, siya ay patay. Patay ka na sa harap ng Diyos. Nasisiyahan ka lang sa kalayawan ng sanlibutan, hindi ka nasiyahan, nagsundin ang kalooban ng Diyos, buhay ka sa sarili mo, pero patay ka sa harap ng ating mahal na Panginoon. Hindi ako may sabi niyan, banal na kasulatan na nagsabi niyan. Saan nakasulat? Saan nakasulat? Kababasa lang, hindi nyo na alam. Sabi ko sa inyo, isulat niyo 1 Timothy, chapter, verse, binabasa nyo kasi sa monitor Mamaya, alisin mo na sa monitor, mamaya itatanong ko uli yan. Hindi ba? Nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya ano ang mabuti nating dapat gawin para maiwasan natin ang panganib ng kasiyahan? Sagot? Dito po sa mga awit, 37, talatay 4 at talon sa 10, ganito po ang pagkasulat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa na iyong puso. Amen. Sa 10, sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Amen. Oo, iyong uusisain mainam ang kanyang dako at siya'y mawawala na. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na lahat magsabi ng praise the Lord. Napakagandang bersikulo. Isulat nyo rin yan, mga minamahal. Amen? Isulat nyo rin yan. Ano ang bersikulo na ang buhay ay patay kapag nasa kalayawan? Saan makikita yon? Wala ba nakasulat dyan? Sigurado kayo Anong chapter? Anong verse? Wala ba nakasulat dyan? Mabuti naman, natatandaan nyo. Ito daw ang dapat nating gawin para maiwasan natin ang panganib ng kalayawan. Psalms 37 verse 5 ang sabi, o verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kanino ka magpapakaligaya? Sa beach o sa Panginoon? Kanino ka magpapakaligaya? Sa kalayawan ng sanlibutan o sa mahal na Panginoon? Saan ka magpapakaligaya? Sa pasyalan o sa gawain ng mahal na Panginoon? Alam nyo naman pala Salamat naman sa mga pinat, alam nyo. Ayun ang sabi, magpakaligaya ka sa Panginoon. Dapat masaya ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Ang sabi, at gagawin niya ngayon ang nasa ng iyong puso.
Ano ba ang nasa ng iyong puso, mahal na Panginoon? Total summer naman ngayon. Pwede ba kaming mamasyal? Ikaw ang magpubad ng aming pangangailangan mula sa pinansyal. Ingatan mo kami sa aming paglalakbay. Ikaw din magpubad ng aming Jollibee. Bahala ka na kung gusto mo McDonald's, ang ibigay mo sa amin. O di ba, nasa ng puso natin yan? Kasi nagawa na natin ang kalooban ng Diyos eh. Hindi ba? Nagawa na natin ang kalooban ng Diyos. Nagpakasaya tayo sa mahal na Panginoon. Yung nasa ng puso mo, ibibigay ng mahal na Panginoon. At saka ka ngayon mamasyal. Hindi ba? Nakarating ka sa pupuntahan mo, nakapasyal ka. May Jollibee ka na, may McDonald's ka pa, may choking ka pa, may Burger King ka pa. Ano yun? Burger King. O, hindi ba? Nakauwi ka pa sa bahay niyong masaya. Wala kang rayuma. Dahil nagpakaligaya ka sa Panginoon, ginawa ng Diyos ang nasa ng iyong puso. Hindi ba? Nakalagay pala sa banal na kasulatan. Ano ngayon ang mangyayari sa masama? Sabi ng verse 10, sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Oo, iyong uusisaing mainam ang kanyang dako at siya'y mawawala na. Malaki ang pagkakaiba, mga minamahal. Di ba? Yung masama, mga minamahal, mawawala na. Hindi ba? Mawawala na. Masama siya. Samantalang ikaw na nasiyahan sa paglilingkod sa Diyos, mananatili ka, mai-enjoy mo ang kasiyahang nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin ito, tatanggap tayo ng mabuting bagay mula sa mahal na Panginoon. Ano mabuting bagay? Basa, last verse na natin yan, maghanda ating malugtog, mga magpawit, dito na tayo. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 37, ang talatay 29. Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailanman. Amen. Kulang. Kulang yung bersikulo natin. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 37, ang talata po ay 29. Ulitin natin. Mali Dito yung po sa Aklat nakasulat. ng Mga Awit, Kapitulo 37, ang talata ay 29. 23, Father Junet. 23 at ibababa natin sa 19. Basa. 23, At 19. balik sa 19. Pakiayos yan sa monitor natin. Ang ating last verse, Psalms 37, verse 23 and verse 19. Ilagay sa monitor, basa. 23. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Verse 19. 19. Hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Palakpakan natin ang isang malakas na palakpak ang ating pinakamahal na Yesu Kristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, pag ang ating kasiyahan ay nasa Panginoon, tatanggap tayo ng mabuting bagay. Ano mabuting bagay? Sabi ng 23, ang lakad ng tao itatatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Magiging matatag ang lakad mo dahil ang nagtatag nito, walang iba ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At sa bawat paglakad mo, meron kang kasiyahan dahil itinatag ng Diyos ang iyong lakad. Pagdating ng mga pagsubok, sabi ng 19, hindi siya mapapahiya sa panahon ng kasamaan. Dumating man ang kasamaan, mawala man mga minamahal ang masasama na disgrasya, hindi ka kasama dyan. Dahil sabi ng ating nabasa, hindi siya mapapahiya sa panahon ng kasamaan. At sa karawan ng kagutom, ay mabubusog sila. Dumating man ang trials, ang kahirapan, para lang yun sa masama. Ikaw na ang kasiyahan mo ay nasa Panginoon dahil pinag-ingatan mo ang panganib ng kasiyahan sa salibutan, ang kasama mo ay magugutom, ikaw ay bubusugin ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Itong ating awitin, mga minamahal, gawin natin isang panalangin. Pinamagatang, ako ay hawakan mo. Gawin natin isang panalangin sa harap ng ating pinakamalapis na tayo'y manatili, hawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ko,
kilala niyong baguhan. Kung nais nila, ingatan sila ng mahal na Panginoon. Dali niyo sila sa harapan. Sabihin natin, tulungan mo ako. Muling ibalik. Ako na. Sabihin natin, lagi nating hingin sa malapit na tayo, hawakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang sabi natin ng una na di tayo lalayo, di iwan ang tungkulin. Ngunit ang ating pag-ibig ay nanlayo. At nagtiwala sa sarili. Sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ilan sa atin ay nawala. Hindi pa huli ang lahat. Humingi tayo ng tulong sa walang Panginoon. Tulungan mo ako. Hallelujah. Habang ang ating Diyos ay nakikinig sa ating panalangin, humingi tayo ng tulong sa ating malapit na muling ibalik ang ating unang pag-ibig. Hingin natin sa mga panatay kanyang hawakan. Tulungan mo ako. Hallelujah.
huwag natin sayangin ang dakilang pagkakataon. Ngayon ay nakikinig ang ating mahal na Panginoon. Pagpilungan natin ang ating mga labi. Humingi tayo ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Hanggang makinig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hihingi natin ibalik ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga minamahal. Na tayo ay panghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong umawi sa ating mahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, para bang ako'y hawakan mo. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Hallelujah. Minsan at patulungan mo ako, mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Yan po mga minamahal ang ating panalangin sa ating pong dakilang Diyos. Na patuloy tayo panghawakan ng ating pong dakilang Diyos na huwag ilalayo sa atin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita, ay tunay na pinagpalang lubusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ay dinala ng ating pong dakilang Diyos sa banal na gawaing ito
upang kayo po ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan, ng kaligayahan, na ito po ay nanggagaling lamang sa ating pong buhay na Diyos. Kaya nga, mga minamahal, kung paano nyo po napakinggan ang ating mga minamahal na mga kapatiran na kayo po'y naging saksi sa kanilang mga patotoo na kung paano po sila binago ng ating pong dakilang Diyos, pinaghimalaan at pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Yan po, mga minamahal, ang patunay na sinasabi sa mga kasulatan na ito pang pangako ng ating pong dakilang Diyos na kung tayo'y magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, tayo po'y lubusang pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento po ang kaligtasan, ususin ng kaligtasan, upang mabuksan po ang mga pintuan ng langit at tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya po kayo sa ating pong dakilang Diyos, sa nag-iisang Diyos na nabumba mula sa langit at siya po ay nahayag bilang tao. At siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At muli siyang nabuhay upang patunayan na siya po ay nag-iisang Diyos na dapat sampalatayanan. At ang pangalawa, mga mahal, ay ang pagsisisi. Na kinakailangan pagsisihan po natin ang lahat ng ating mga kasalanang nagawa at ang lahat ng ating managawang mga pagkakasala, mga minamahal, pagkatapos natin pagsisihan yan, hindi na po natin babalikan. Kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais mong totoong magbago at nais mong maging banal, matuwid, sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tutulungan ka ng ating pong dakilang Diyos. At ang pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Dito po sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38, ang sabi dito, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, hindi po ito ay paglipat sa panibagong relihiyon o anumang sikta. Hindi po, mga minamahal. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, ito po ay ating pong isinasagawa na kung paanong isinagawa ng mga apostoles 2,000 taon na nakalipas. Yan din po ating isasagawa ng layunin, mga sabi dito, kapag ikaw na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sabi dito, mapapatawad ang iyong makasalanan. At ang pang-apat, mga minamahal, ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag nagpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang bautismo ng banal na Espiritu, yan po dating po sa inyo. Katulad na inyo po nakita kanina, habang kumikilos ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos, nakita niyo po, mga minamahal, na ating mga minamahal na mga kapatiran, sila po napupuspos ng banal na Espiritu Santo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, nagsasalta ang iba't ibang wika, ang ibang nanginginig, mga minamahal. Iyon po ay palatandaan na sila po'y nababautismuhan ng Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag nagpatuloy kayo, mga minamahal, daating din po sa inyo ang bautismo ng Espiritu Santo. Sa ngayon, mga minamahal, ang inyo pong gagawin ay tanggapin niyo po ang ating pong dakilang Diyos na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin na aking pong babanggitin. Taos-pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay lubusang nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salta. Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. Subalit, ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa Kalbaryo ang lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Gawin mo po ang tunay na anak mo sa puso, sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo.
upang pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa una't panalangin po ng aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, na ito mga baguhan na tumanggap sa iyong dakilang pangalan o Diyos, patawain mo po ang lahat ng kanilang nagawang mga pagkakasala at isulat mo po Diyos ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, iligtas mo sila mahal na Panginoon, sampu na kanilang mamahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo naman po dadako po sa ating pong mga pangailangan, aking pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Brother Ignacio. God bless you po, beloved Brother Benedict, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po mga minamahal ay dudulog sa trono ng biyaya ng ating mga Panginoon. Maging sa mga baguhan, makinig po kayo na mainang. Pananampalataya, ibig sabihin paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Maging sa mga datihang Kristiyano, minamahal. Ang sabi sa Gawa 1:8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you. Huwag natin sayangin ang Santong Espiritu nasa atin upang pagkatapos nating manalangin, magpapalehans tayo. Tandaan po natin, minamahal, sasabihin ko sa inyo, baka hindi kayo lalong gumaling. Manampalataya kayo, nakinig kayo ng pangangaral, may delikado ang masyadong maligaya. O delikado yung hindi ka nakinig ng salita ng ating dakilang Diyos, tapos magpapanalangin ka. Ibig sabihin, kung hindi ka nakinig, hindi ka naniniwala. At ang kagalingan ng karamdaman ay para sa mga anak ng Diyos lamang. Tandaan po natin yung minamahal. Huwag nating itapon ang ating mga perlas sa kulungan ng baboy. Kaya nga po minamahal, sasabihin ko sa mga datihang Kristiyano, hindi sa ayaw o hindi pinagbabawal ang paglehans, minamahal. Doon sa walang pananampalataya, pwede ka magpalehans. Ngunit pag ikay nanalangin sa ating dakilang Diyos, taos sa puso. Akuin mo ang kagalingan ng iyong karamdaman at matatanggap mo ito. Ngunit, pag ikay magpapapray na walang pananampalataya, asahan niyo minamahal, wala kayong kagalingang tatanggapin. Delikado po yung minamahal. Kaya nga po, manalangin tayo ngayon, taos sa puso. Ating akuin na ang naglihan sa ating mga pastora, sentsak na bagay. Kung kayo'y may panampalataya, pagagalingin kayo ng ating pinakamamalapanganon. Mag-pray po tayo mga minamahal. Malagin po tayo. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapan sus. Pinakamamalapan sa paunat panalangin po ng aming minamahal, ginagawa Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Narito kami sa iyong banalahapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, sa mga kainaang napagbigyan patawad po. Dalangin po namin daw Diyos, ang kalakasan, kalusugan, patuloy na pag-iingat, pagpapala para sa aming minamahal, at iginagang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, yung banal na propeta, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gagawat nila kapatiran, sa ibayong dagat, maging narito Panginoon, igawad mo yung mapagpalang kamay. Batid po namin, Diyos, na hindi po maiksi yung kami na hindi mo may pagkaloob ang pangailangan na bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinang manak, at sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, ang demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of problems, demons of hindrances, demonyo ng kahirapan, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. Be healed right now. Be blessed in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamala Panginoon. Mga minamahal, doon po sa mga nasa badig ng karamdaman na nanonood ngayon, mangako lang kayo sa ating dakilang Diyos na kayo dadalo sa gawain. Isang tsak na bagay, kakamtin nyo ang kalutasan na problema at kagalingan ng karamdaman. Maging kayong nasa kulungan, minamahal ko. Tanda po natin, walang distansya
sa panalangin. Mag nasa ibang bansa, minamahal ko na hanapin nyo, Jesus Miracle Seed, pag uwi nyo sa Pilipinas. Isang na bagay, sasabihin ko sa inyo, ang Diyos dito'y buhay, makapangyarihan, at tumutugon ng panalangin. Kaya minamahal, tayo po'y lumundag na 3 beses, kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord!